Tayong mga Pinoy, likas daw na mahiyain at laging nagkikimkim ng ating damdamin. Pero minsan, ang pagsasarili natin sa problema nauuwi sa kung ano-anong aberya. At sa tuwing umiiwas tayo sa mga issue, saka naman namumuo ang mga intriga at di pagkakaunawaan. Kaya panahon na para basagin ang ating katahimikan. Dahil ang problema, pwedeng-pwede mong tawanan, pero hindi mo dapat talikuran. Kaya kung may problema, harapin mo, pag-usapan natin face to face. Nag-iinit na usapan, umabigabong bangayan, diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face to face na, kasama si Miss Abby Perez. Ang mga problema. Po sa programa kung saan sari-saring kwento ng buhay at araw-araw po ninyong pakakaabangan. Siyempre, ang ating face-to-face at alive na alive ang ating mga studio. Sawero at sawsawera na may mga baon na gatong at buyo. Kaya naman, Hans, ready ka na ba? Ay, Chang Ami, ready ako! At I'm sure ang ating mga sawsawero at sawsawera, ready na rin! Salpukan ng dalawang panig, pukpukan ng mga akusasyon, pero syempre, higit nating dapat abangan ang mga ekspertong opinyon ng ating trio tagapayo! Para sa mga legal na katanungan, syempre, kasama natin ngayong araw ang legal expert, Chief ng Public Attorney's Office, Attorney Bertina Acosta. Psychiatric expert. Siyempre, itatanong natin, ay bakit nagkaganito yung ganyan? Bakit naging ganito yung ugali niya? Kailangan natin siya dito. Doktora Geraldine Sayo! At siyempre, bawat kasalanan, hindi lang tayo sa tao may pananagutan. May pananagutan tayo sa nasa taas. At para malaman natin kung ano ang opinion dyan, naririto at kasama natin, Father Sonny Merida. Eto na, ngayong hapon po, isang nanay at ang kanyang anak ang on the spot. Aba, hanggang kailan nga ba daw pwedeng konsintihin ni nanay o ng isang nanay ang kanyang anak na pasaway? Hans? Nako, Chang Ami, parang yan yung naging malaking balita kailan lang. Oo nga. Oo, as in. Kaya kayo mga sawsawero at mga sawsawera, ready na ba kayo? Ready na ba? Ready na dyan! O eto ang ating face-to-face issue of the day. Hindi mo man ako lang idiin, wala pa rin. Dahil hindi mo ako kaya. Anak na pasaway, kinukonsinti ni nanay. Masama yung mga magnanakaw, dapat magbago na kayong lahat. Na, mapagmahal. Konsentidora nga ba? Siyempre, tinotolerate ko yung ginagawa ng anak ko. Nasasaktan din ako, pero siyempre, intindihin nila yung damdamin ko bilang ina. Anak, punong-puno ng buhay, pero isang pasaway. Kasi ako, lumaki ako sa kalye. Lansangan ako lumaki, kaya ugali ko iba.
hanggang saan kayang konsintihin ng nanay ang kasalanang ginagawa ng anak. Talagang paglalaban mo yan. Kahit nasabihin mo pang anong sama mo, anak mo pa rin yan eh. Kasusuklaman ba natin sila? Sa inyong mga magnanakaw, mga sinungaling, magbagong buhay na tayo. Dalawang mukha ng issue ihaharap sa ating ngayong hapon sa Face to Face. Isang ina na labis-labis ang pagmamahal sa kanyang anak na pasaway. Kagagawan nga ba niya kung bakit nalihis ng landas ang kanyang anak? Mga katanungan po yan ngayon sa Face to Face na pag-uusapan po natin na diretsahan at sasagutin po ni Nanay Nenita Ballesteros. Ang una pong katanungan ko po sa inyo, ilan po ba ang inyong anak? 7 ang anak ko. 7. Okay. Doon po sa 7, pang ilan po itong anak ninyong si Mickelson? Pangatlo sa panganay. Pangatlo po sa Sa panganay. So, anong edad po nyo parang nakita na parang, teka, parang medyo pasaway itong si... Nung na siya, papasok na siya ng high school noon. Mm. Doon na siya natuto. Siyempre, wala kaming bahay. Doon kami natutulog sa kariton. O di, siyempre, wala naman siya mapaglibangan na barkada ngayon sa Yung iba po ninyong anak, sino po ang kasama at nagbabantay? Ang nanay ko po. Ang nanay po ninyo. Nanay. Sa palagay po ba ninyo, Nay, merong punto doon na nagkulang kayo? Ang laki, malaki anak, malaki. Saan po doon? Malaki talagang pagkukulang ko sa kanya. Kaya yung 3 anak na natitira ko ngayon, talagang kinaon ko sila kasi yung 2 anak ko may asawa na. Yung 3 natitirang anak ko, talagang kinaon ko na sila. Gusto ko sila lumaki sa piling ko kasi talagang hindi sila si Mikel kasi hindi lumaki yan sa akin. Talagang nabarkada siya. Yung inyo pong mga kapitbahay, yung iba po sa kanila ay parang nagsasabi na parang ang lumalabas po ay kinukonsinti ninyo ang inyong anak na si Mickelson. Siyempre, anak ko yan eh. Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Simulat sa pool siya na ang katuwang ko sa paghahanap buhay. Kahit naman kayong magulang kayo, titiisin niyo yung anak. Ang anak mo makukulong, ang anak mo ganito. Masakit sa tinga yun. Ina ako na nasasaktan. Ayaw ko siyang maging ganun. Kaya wala akong magawa dahil sa talagang hirap ang buhay namin nung araw na noon. So lahat po ng kinasangkutang gulo ni Mickelson, lagi po kayong nandun. Kasi ang alam ko po, pagka meron siyang kinuhang cellphone, ninakaw, tapos isasanla, kayo din daw po ang tumutubos. Oo, inaamin ko talaga yun akong tumutubos. Wala namang kasinginan na makakatiis sa anak eh. Opo, alam po namin yon. Pero syempre, gusto rin naman malaman namin na parang, paano, anong magiging pag-asa ni Mickelson? Anong magiging buhay niya kung lagi po kayong nandyan para sa kanya? Sinabi ko na sa kanya yan, lalo na ngayon may anak na siya. Anak, hindi naman po pwedeng lagi kang nakasandal sa akin. Hindi ako bumabata, anak, tumatanda ako. Hindi habang panahon nakasama kita. Sana matuto ka na sa buhay. May anak, may anak na. May Yun anak first, na siya. Isa. 2 buwan pa lang ngayon. 2 buwan pa lang po. Attorney, meron po bang pwedeng maging legal na kaso yung kanyang anak na si Mickelson? Binabanggit niya na nalulunong sa drugs yung kanyang Opo. anak. Meron po tinatawag na voluntary, na petisyon para maiparehabilitate ang kanyang anak. Sapagkat hindi po masusolusyonan ang problema ng kanyang anak habang buhay kung kanyang pababayaan lang na sagutin niya yung mga pananagutan nang hindi siya nare-rehab. So meron pong motion na pwede isampa sa court, pipirmahan ni nanay para maipagamot niya yung kanyang anak. Kailangan maging willing si nanay na ipagamot ang inyong anak dahil nga po nalulung sa droga. Hindi naman ako ipagamot siya eh. Opo. Ay, ang problema lang kung yung anak ko. Kung gusto po niya. Kung gusto niya. Kailangan kasi syempre yung gusto niya, yung tao sa puso niya na siya ay gumaling. Oo. Makakausap natin ang isa pa pong sinasabing may kwento o reklamo laban kay Mickelson. Makikilala na po natin ngayon. Eto na si Aling Erlinda. Pasok, Aling Erlinda. Kayo po ang nagsusupply ng machine, tama po? Opo, arcade machine sa Arcade machine. Baclaran, sa kanila. Sa negosyo po nila. Opo. Kayo daw po ay naging biktima rin ni Mickelson. Pwede pong ikwento nyo sa amin? Opo. Noong pong nangungulekta ako, Sunday po yun. Every Sunday kasi nangungulekta ako. Kinukuha ko yung kita ng arcade machine. Opo. Noong pong
binibilang ko yung pera, iniwan ko yung cellphone ko, nilapag ko sa mesa. Nung matapos po akong magbilang, pag tingin ko ng cellphone ko, wala na. Okay po. Oh my God! Ngayon o, wala akong mapagbintangan dahil hindi ko nakita, hindi ko naano kung sinong kumuha. Kung sino kumuha, opo. Opo. Ngayon o, nung pauwi na ako, yung tindera nila, naawa siguro sa akin, sinimplihan ako, kinausap ako. Sinabi ko sa akin na si Mickelson daw ang nakita niyang kumuha ng cellphone ko. Kasi raw, talaga raw ganun ang trabaho ng batang yun. Eh ngayon o, dahil sa nalaman ko na si Mickelson ang Nagnakaw. At kumuha. Opo. Kinausap ko tong si Aling Ninita na yung anak mo pala ang yung anak mo pala ang kumuha eh. Eh pag hindi nyo ibinalik sa akin, eh magkakabaranggayan tayo. Binalik ko naman yung cellphone mo di ba? Oo. Sabihin mo kaya ka nagaganyan dahil nawalan ka ng hanap buhay sa akin dahil inalis ko yung video arcade mo sa amin. Kaya gumagawa ka na naman ng Oo nga. Mag-usap na tayo dyan, tapos na yan, action na yan. Tapos na Dali lang, malalaman po natin kung totoo ba o hindi itong nangyaring ito sa pagbabalik po ng Face to Face. Kasama po natin si Aling Ninita, ang nanay po ni Mickelson, na sinasabi nga daw po ng batang ito ay pasaway. At kasama naman natin si Aling Erlinda na merong reklamo at di umano'y naging biktima ni Mickelson dahil ninakaw po ang inyong cellphone. So ang sabi nyo kanina, Nanay Ninita, ay ibinalik nyo naman. Binili ko naman sa kanya yung cellphone, tsaka nagkaintindihan na kami, nagka-review na kami na level. Bakit nandito ba yan? Pag ginagawa mo, gusto mo papahiya pa yung pamilya namin. Masyado ka naman, di ba nag-usap na tayo? Paano po ninyo inareglo? Oo nga, Binalik kasi ko yung nung sinabi ko cellphone kasing ipapabarangay ko yung anak niya, ayun, nagmakaawa na siya sa akin na ibabalik na lang daw. Ayun nga, naibalik na. Ngayon ang ano ko naman dito, para mabigyan ng aral yung anak niya. Dahil kung hindi bibigyan ng aral yon, parati na lang gagawin niya yon. Eh pati nga sa nanay niya, nagiging masyadong perwisyo na. Kayo po ba, Aling Erlinda, ay may anak na? Meron ho. Ilan po? 4. Sa palagay po ba ninyo, bilang nanay, yung ginagawa pong pagdidisiplina ni Nanay Ninita, masasabi niyong ganun din ang klase ng pagdidisiplina po ninyo Hindi sa ho, mga anak? hindi. Kasi ho ako, nagmamahal din akong ina dahil 4 ang anak ko. Sinasabi mo lang yan kasi hindi mo naranasan Pero na hindi naman ko nangyari sa amin. magagawa yung hanggang sa sukdulan, pangungunsinti. Dapat yung binibigyan na kadalaan, dapat yung pinakukulong, o kaya pati siya makulong na rin. Bakit ako wala naman Para sa ganon. Ano kaso? Ano kayo sa akin? Kayo na kaso. Wala kayo dalawa. Sandali po. Bakit tuturuin? Wala kang dapat ikain sa akin. Ayaw lang naglanganay. Sandali na po. Kaya kang anak ko sa akin, kaya kang magagalaitin. Kaya ka nagagalaytin, hindi ka na kasi nakakakuha ng pera. Ang laki na lang wala sa'yo. Marami. Wala mali. Ikaw nagkamali. Sandali po. Sandali na po. Ikaw ang nawalan, hindi ako dahil ikaw ang ano. Hindi. Huwag mo akong gaganyanin. Kayo may kasalanan Saka sa nag-usap akin. na tayo Oo, Maganda tapos na yung na. usapan. Bakit tayo nakakarating sa ganito? Sandali lang po. Palamig lang tayo ng konti. Upo po muna tayo. So parang sinasabi niyo dito, Nanay Erlinda, bilang isang magulang din, gusto niyo na magising si Nanay Ninita doon sa pamamaraan ng pagdidisiplina niya at pagmamahal kay Mickelson na hindi ibig sabihin na kukonsintihin mo yung anak mo sa maling ginagawa. Yun po ba? Tama yun. Sabi mo yun, Dahil ako, hindi mo alam apat kung ang anak ko, kung anong pero dinanas walang namin naging mag-ina. pasaway na ganyan. Walang naging Sinasabi mo yan kasi hindi mo dinanas yung mga dinanas namin mag-ina. Sinasabi mo yan. Pareho lang tayo Alam mo, ina. hindi rin. Pareho lang tayong ina. O pares tayong ina, pero Pero hindi mo walang dinanas lumabas yung na ganyan dinanas kasama namin ng mag-ina. anak ko. Hindi mo dinanas yung dinanas namin mag-ina. Hindi. Ano
po Kaya ba ang sinasabi dinanas mo, ninyo? na matulog sa kalsada, naranasan mo yan. Umulan, bumagyo. Ikaw yan, hindi nyo naranasan yan, kaya lang ganyan sinasabi mo. Binabanggit mo lagi sa akin. Father Sunny, ano po ba ang masasabi ninyo sa ganitong sitwasyon na dinadaanan po nila ngayon? Unang-una, Alin Ninita, ang tawag po ng simbahan, di ba, ng binyagan pong anak mo, sinabi po ng pare na handang-handa ka ba na tupdin ang tungkulin mo upang maging tunay na Kristiyano ito, magmahal sa Diyos at magmahal sa kapwa upang maging tunay na Kristiyano. Kaya kung ang isang tao hindi alam kung ano ang tama at mali, patuloy niyang gagawin yon. Dapat nandoon ka sa likod ng anak mo, palaging gumagabay. Diba? Hindi pa huli ang pagkakatao, hindi pa huli ang lahat. Ang laki po talaga ng pagsisisi ko kung bakit hindi ko siya talaga inano nung that time na gano'n. Kasi binaliwala ako siya eh. Hindi ko siya inano kung saan siya pumupunta. Kaya yung natitirang anak ko ngayon talagang kinaon ko sila at pinag-aaral ko po sila ng maayos ngayon. Kasi kahit naman po paano nakakaraos na rin po kami ngayon. Medyo maganda po ngayon yung anak buhay ko po ngayon. Talagang inano ko sila, pinag-aaral ko po sila. Ganun po ngayon. Alam ko naman pong malaking pagkakasala ko, kinukonsinti ko siya. Kaya bilang inaayaw ko kasi makita yung anak ko. Ngunit ang Diyos marunong magpatawad, di ba? Sinabi niya nung siya ay nakapako sa krus, ako, patawarin po sila dahil hindi nila ang kanilang ginagawa, di ba? So, may pagkakataon pang magbago si Michelson, di ba? At yun naman ang maganda, Aling Ninita, dahil hindi pa naman huhuli ang lahat, may pagkakataon pa na siya ay magbago. Tawagin po natin, eto na ang sinasabi pong may kasalanan ng lahat. Narito po, si Michelson. Sa pagbabalik po ng Face to Face, makakausap natin at malalaman natin ang kwento ni Michelson. Ang tanging ano ko na lang, huwag nilang sigaan yung ina ko dahil ako ang pagkakamali. Hindi siya. Welcome back to Face. Nakilala at napakinggan na po natin ang mga kwento ni na Aling Erlinda at Nanay Ninita. Pero sa puntong ito, bigyan naman po natin ng chance na maipahayag naman yung side ng kanyang pasaway na anak. Isang anak na nalihis po ng landas. Ito kaya ay dahil sa pangungisang ina o talagang likas lang siyang troublemaker. Narito po, kasama natin sa Face to Face, si Michelson. Kita mo ba si nanay kanina nung Oo, nagkukwento siya? nakikita ko siya kung paano siya umiyak, kung paano niya ipagtanggol sa ibang tao. Hindi ka ba Papasalamat naaawa nga ako sa kanya na siya naging ina ko. Hindi ka ba naaawa? Naaawa kaso wala na akong magagawa dahil nagawa ko na tong mga kasalanan ko eh. Ang tanging ano ko na lang, huwag nilang usgahan yung ina ko dahil ako ang may pagkakamali. Hindi siya. Michelson, sa anong edad mo ba parang masasabi na naging pasaway na anak ka talaga? Mga 16, 17 years old. Anong ginawa mo? Doon natutunan akong magbarka-barkado, hindi na umuwi sa amin. Bakit? Kasi nga, tulad ng sinabi ng magulang ko, sa kalsada na kami, kalye kami lumaki. Naghahanap buhay kami. Nung napagod na siguro yung katawan kong, bata pa kasi ako, iisip ko, marami pa akong gustong gawin. Ayoko maghanap buhay, gusto ko easy money. Para lang mabili ko yung masunod ko lang yung luho nun. Dahil nabarkada ako eh. Lahat ng yan natutunan mo dun sa mga barkada mo, sa mga naging kaibigan sila mo? lahat nagturo sa akin. Sa palagay mo ba, nung mga panahon na ginagawa mo yon, hindi mo nasasaktan ng nanay mo, ang tatay Hindi ko mo? na naiisip yun. Sobrang kapustukan ko nun, hindi ko na naiisip na may napapahamak ako. Gusto ko lang yung maging masaya lang ako, yun lang. May galit ka ba sa nanay mo? Wala. Basta gusto ko lang. Parang meron, Michelson eh. Wala. Bakit May galit man ako. Bakit mo ginagawa yung mga yun? Ano, nagpapapansin ka ba sa kanya? O talagang ginusto mo lang? Ginusto ko lang Mas pinili talaga. mo lang talaga na maging pasaway ka?
Kasi hindi niya naman kami masyadong nakikita. Tuwing after 1 week lang, tsaka uuwi, isang beses lang siya uuwi. Kumbaga ako, gusto ko alawin yung sarili ko, kung ano yung naisip ko yung gagawin ko. May galit ka sa tatay mo? Yun, sa akin, sa papa ko. Ano? Dahil kasi minsan, pag uuwi lang siya, makikita niya ako. Ikaw, wala ka na nga ginagawa, ganyan-ganyan ka pa. Pinapagalitan ka palagi. So sa palagay mo, Mickelson, may punto ba ng buhay mo na nagkulang ang mga magulang mo, ang nanay mo, ang tatay mo sa'yo? Parang meron. Ano yun? Pag-aaruga. Pag-aruga. May nangyari daw na nasa ospital yung asawa mo nung mga anak na, nanay ni Nita, binigyan nyo ng pera si Mickelson. Anong nangyari dun sa pera? Bali, ano lang po yun, napadaan po ako doon sa may saklaan lang po. Naglaro ka? Kasi kulang lang po yung ano eh. Bakit mo ginamit yung pera doon? Nagbaka sakali po kasi ako nung baka tumama po, madagdagan po yung pera ng pang sa hospital. Hindi mo inisip yung sitwasyon ng asawa mo? Inisip po, kaso wala na po eh, nangyari na po. Saka nailabas naman po ng matiwasay ang mag-ina ko eh. Saka hindi naman po naubos lahat, may natira. Parang ano ka pa, may natira. Parang pinagtanggol pa niya yung sarili niya, may natira naman eh. Doktora, alam niyo po kanina ko pa napapansin si nanay ni Nita na parang punong-puno siya ng galit, ng sama ng loob. Meron po bang ano sa kanyang behavior? Kasi talagang parang ang sama-sama po ng kanyang loob, parang ang dami niyang kinikimkim. Yung nanay ni Mickelson, ang intention niya sana is ma-alleviate or mapawi yung kahirapan nila. Kaya ang nangyari, na-focus yung attention nila na mag-asawa dun sa paghahanap buhay. Not realizing na napabayaan nila yung bata, kung saan napaka-crucial ng formation ng personality at saka ng konsensya. Ngayon yung anak naman, hindi kumpleto yung pagsisisi niya. So, siguro nakikisimpatya sa nanay niya ngayon na parang siya yung nagbe-burn ng brand or nasisisi tuloy. Pero yung mga pangyayari, hindi pa rin talaga na completely nagsisink in sa kanya. Kung ano talaga yung implications ng mga pangyayari. Sana nga dumating talaga yung punto para kay Mickelson na maisip niya ang lahat ng ito at maitama habang may panahon pa. Sa aming pagbabalik, saksi sa mga kalokohan, haharap na dito lang sa Face to Face. Sa naging gangster na siya, kung saan-saan na, natuto ng mag-drugs. Nakaaway ko yung kapatid niya, kaya ganyan, nagkakaganyan yan. Face to Face would like to thank AXN Time and Shapes, Placenta by Samstress, Flames and Prints, Dr. Margie Nasal of Isa Dermatology Dentistry, Salon de Manila, Brazilian Agaricus Coffee. Patindi po ng patindi ang emosyon at eto, may makikisawsaw pa, ipapa-Facebooking niya ang mga ginawang kalokohan ni Mickelson. Pasok po. Si Kuya Aris, kung hindi ako nagkakamali, kayo po ang barangay tanod dun sa kanilang lugar. Opo, totoo po. Okay. Ano po ang nasaksihan ninyong pagiging pasaway nitong si Mickelson? Bata pa lang si Mickelson talagang sa lugar namin. Isa-isahin po natin, ano po ba yung mga kasong kinasangkutan niya? Unang kinasangkutan niyan, trouble, riot, batuhan dito, batuhan doon. Pangalawa, naging magnanakaw. Bukod po doon, bandang uli, dahil sa maliit yung nananakaw, nandiyan na yung lumalabas na sila sa may kalye, nangisnats. kasama nung mga kabarkada niya. Kabarkada niya hanggang sa naging gangster na siya. Kung saan-saan na, natuto ng mag-drugs. Tapos malalaki na yung tinitira nila. Ayos ka lang sa akin. So, nakaaway
ko kasi kapatid niyan. Ano? Nakaaway ko yung kapatid niya, kaya ganyan, nagkakaganyan yan. Bakit mo nakaaway mo ito? Dahil yan din sa sa tropa-tropa lang din doon. Sa lugar namin. Totoo po ba yun? Wala, hindi totoo yun. Sa katunayan nga, sakit ng ulo ng barangay yan. Sa maulo. Nanay niya nga Hindi totoo yan. Nanay niya, hindi na Wala kaya kang sumasabay. pangalan yan. Kami pa kaya. Sinungalingan yan. Hahabol namin dyan eh. Hindi Habol. namin mahuli-huli. Dahil pinagtatakpan siya ng mga gangster niya. So pagka may nagagawang kalokohan si Mickelson at nasasangkot sa gulo, nagpupunta po lagi sa inyo si Nanay Ninita. Hindi na ho. Hindi na ho na sa barangay dahil inaayos na ho agad nila. Nakikipag-areglo ka agad. Oo, nakipag-areglo ho agad. Mickelson, hindi ka ba naaawa sa nanay mo? Sa lahat ng ito, kita mo ang daming taong nagre-reklamo tungkol sa'yo. Nakakaawa minsan. Hindi mo ba gustong baguhin ang buhay mo? Baguhin. Simula nung lumabas yung baby ko, nag-iba na naman ako eh. Alam niyo po, nagkaharap-harap na yung mga dapat magkaharap. Alamin po muna natin ang final words ng ating mga trio tagapayo sa ating Just Face It. Attorney? Yes, no? We can say, hindi habang panahon buhay ang iyong ina. At Tama. ikaw ay sasagipin sa lahat ng iyong problema. Baka isang araw ay ikaw ipagtatanggol din ng aming opisina at may kaso ka na sa korte at baka masangkot ka sa heinous crimes ay huli na ang lahat. Ang pagsisisi ay dapat sa una. Kaya dapat magbagong buhay ka na. Salamat po, Attorney. Father? Alam mo, Mickelson, ang isang pagkakamali ay hindi maitutuwid ng isa pang pagkakamali, di ba? So, ang napakahalaga po sa pagbabago ay ang pagtanggap po na ikaw ay nagkasala. Pagtanggap po na ikaw ay may kakulangan sa buhay. So, ang pinakauna po sa conversion, sa pagbabago is yung acceptance, sa pagtanggap na ikaw ay totoo nga nagkamali. Ang pangalawa pong step sa pagbabago ay iwanan mo na yung dati mong buhay at humarap ng magandang buhay. Diba? Maraming salamat po, Father Jim. Doktora? Mickelson, kailangan mo ng determinasyon na talagang gagawin mo ang sinasabi mong pagbabago at hindi mo nadadagdagan ang sama ng loob ng iyong ina. At si nanay naman, sana po ay tama na po yung pagiging overprotective natin sa ating anak kasi kailangang matutunan niya sa kanyang mga pagkakamali kung anong dapat niyang gawin. Salamat po sa ating trio tagapayo. Hans, ang ating mga sausawero at sausawera. Naku, Chang Ami. Alamin natin ngayon, anong say ng mga sausawero at sausawera, taas! Bakit parang kumonti ang puti? Chang Ami, kanina medyo hati, pero ngayon, malinaw. Daddy, parang iilan na lang ang puti. Puti ka pa din. Anong masasabi mo? Akala ko lang naman doon, parang maging victim sa kanilang magmina. Dahil yung anak na nga, parang ayaw pa niyang tanggapin. So parang walang kasalanan ang nanay. Walang kasalanan yung nanay. Kaya yung ibig sabihin, yung nanay, kayang niyang tanggapin yung anak niya. Hindi niya kayang tiisin. Okay. Pero yung anak, kayang tiisin yung magulang. Bago lang po natin wakasan ang ating programa ngayon, Mickelson, gusto ko lang malaman kung may nais ka bang ihingi ng tawad kay Aling Erlinda doon sa nagawa mo? Erlinda, ako po yung humihingi ng tawad sa mga sana po, kapatawad niyo po ako sa lahat ng ginawa ko. Sana po, maging magkaibigan na uli kayo ng magulang ko. Ang wish mo maging magkaibigan sila ulit? Apo. Bilang isang ina, pinapatawad na kita. Salamat po. Dahil hindi ko akalain na matututo kang humingi ng tawad. Dahil alam ko, napakasalbahe mo, napakapasaway mo ng anak.
Naiiyak ako dahil tumago sa puso ko yung paghingi mo ng tawad. Kaya pinapatawad na kita. Salamat po. Maraming salamat po. Yung pong wish ni Nicholson, sabi niya baka daw po pwedeng maging magkaibigan ulit kayo ni Nanay Nenita. Hindi naman ako nagtatanim ng ano Pero sa akin wala na yun. Marami akong natutunan sa araw na ito. Sa mga taong nakapaligid sa akin. Alam kong nagagalit kayo sa akin. Dahil hindi maganda pagpapalaki ko sa mga anak ko. Sa anak ko kay Michelsen. Siya lang naman ang anak kong ganyan. Sa totoo lang, napabayaan ko siya. Sana, sa mga magulang, ito lang yung sasabihin ko sa inyo. Ang mga anak ninyo, kakaunin ninyo yan. Huwag ninyong pababayaan. Dahil pagka nailabas niya yan, kawawa mga anak. Naiintindihan po namin kung gaano kasakit at kahirap yung nararamdaman po ninyo bilang nanay. At natutuwa rin kami dahil kahit papano po naisip po ninyo at na-realize ninyo yung mga maling nagawa po ninyo. At may panahon pa at may oras pa para tulungan natin si Michelsen na siya ay magbago at magkaroon ng bagong buhay. Maraming salamat, Aris. Salamat po, Aling Erlinda at Nanay Nenita. Alam niyo po, aminin na tayo. Walang makakapagsabi kung paano talaga ang tamang pagpapalaki ng isang ina sa kanyang anak. Minsan, sa tingin mo, tama ang ginagawa mo pero mali sa paningin ng iba. Lahat po ng ina na kagaya ko rin, may kanya-kanya po tayong paraan ng pagmamahal na binibigay sa mga anak natin. Ika nga, sabi nila, merong mother's unconditional love. Pero sana po, alamin din natin sa ating mga sarili yung kapasidad natin bilang ina. Mahirap maging isang ina. Nung bata ako, naging pasaway din ako. Pero nung nagkaanak ako, na-realize ko rin na mahirap maging isang nanay. Kaya habang may oras pa, mahalin niyo mga magulang ninyo. Sabihin niyo kung gaano niyo sila kamahal. At kung may oras at panahon pa na pwedeng baguhin ang buhay niyo, baguhin sana natin at iayos. Sabi nga nila, tayo ang gumagawa ng buhay natin. Hay, naku mga ka-face-to-face! Emosyonal tayo ngayong araw na to. Ramdam ko bilang isang nanay, kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko at ako'y naluha. Pero nakakatatlong araw pa lang po tayo sa face-to-face. Umaapaw po ang mga issue na tunay na nagaganap sa ating pong buhay-buhay. Abangan niyo po bukas ang isa na namang nakakawindang na issue na siguradong pakakatutukan po ninyong lahat. Kaya gusto niyo ng patikim? Eto, panoorin po ninyo. Ano ba ang ulam yung ninakaw? Tortang talong po. Bintangan mo akong nagnakaw ng tortang talong, samantalang ang ulam ko'y minudo? Thank you po sa ating mga naging bisita ngayong araw na ito. Maraming salamat po at binahagi nila ang kanilang buhay sa ating pong lahat. Sa ating pong trio tagapayo, salamat din. Sa ating mga sausawero at sausawera na talaga namang buhay na buhay. At syempre sa iyo, Hans, maraming salamat. Tandaan po ninyo, ang problema pwede po ninyong tawanan. Pero hindi mo yan pwedeng talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo at pag-usapan natin face to face. Face to face.